Welcome to Shanghai! Alright, ito na ang East Nanjing Road. And ayan o, sarado siya sa mga sasakyan. So, nilalakaran talaga siya ng mga tao dito. And marami ring mga police patrol sa kaliwat kanan nung street. Ayan ang Peace Hotel, Omega. Wow! And no joke, ang lamig talaga dahil mahangin. Pero ang sarap nung ganitong weather, sarap mag-explore. So, sa mga ganitong 13 degrees na weather, kaya naman yung mga ganitong light coat. Pero kung lamigin talaga kayo, maganda na mag-heat tech. Ito, ang ganda ng mga boutique shops. Oh, Shanghai Specialty. Ano to? Mga souvenirs. Lapitan natin. Ayan siya. Souvenirs. Shanghai Tower and Pearl Tower. Ito naman, White Rabbit. Alam nyo, ang dami pa ng mga flavors ng White Rabbit. Kasi sa atin, di ba, isa lang yun. Pero dito sa Shanghai, madami. Hello. Ayan, ang iba't ibang flavors ng White Rabbit. Ito ang cute, oh. Ito naman, may mga kainan. Sugarcane. Favorite natin yung sugarcane. And then, meron silang souffle pancake. Halika, tingnan natin. Ito masarap to, chicken wings wrapped in rice. Order tayo nito. 5 minutes? Okay. 25 CNY. Ito pala yung price list nila. So, chicken wings wrapped in rice, 25. So, ang mode of payment talaga nila dito, Alipay, no? And GCash. Ayan. Okay, now let's try ang ating chicken na may rice. Ang sistema pala dito, i-stick mo lang siya. Ooh, ito na siya. The chicken is so tender and flavorful. Tignan natin yung rice. I like yung timpla ng chicken. May tamang alat lang. And isi-serve nila sa'yo. Mainit na mainit pa. Okay, may timpla din yung rice niya. Para siyang Cajun rice. Ganon. It's good. Okay, tapos na tayo mag-snack fam. Bumili pala ako ng tubig for 5 yuan. Ginamit ko yung GCash kasi sikat na payment method dito is Alipay. Yung GCash natin sa Pinas, may Alipay na siya, diba? So, mag-generate lang kayo ng QR code sa GCash. Yun na yung i-scan dito sa mga stores. Then, you're good. Diba? Halika na, maglakad-lakad na ulit tayo. White Rabbit, no? Uso talagang White Rabbit. Bili kayo tayo ng White Rabbit. Pasalubong, no? Ito rin may hotel, oh. Metropolo Jinjiang Hotels. Maganda sana magstay dito. Nasa gitna ka mismo nung Nanjing Road. Pero yun nga, mas mataas na yung price niya as compared sa ibang mas malayo-layo ng kaunti dito. Ito, ang laki White Rabbit. Like, malunod ka sa White Rabbit ngayon. Ayan ang price niya, 29 RMB. Ito yung White Rabbit na alam natin, yung original. Tapos ito yung kinakain yung papel, di ba? Comment down below kung kumakain din kayo ng papel ng White Rabbit. Ayan, ang dami nilang White Rabbit na products.
Meron na rin palang White Rabbit na hand cream. Saan ka? Dito naman may mga boutique stores na fam, Skechers, Jordan. Tapos dito sa kabila, mga jerky fruits ulit. Bicheng Yang. Okay. Alam na natin yan, diba? Tapos tanghulong. I heard dito pala nagsimula ang tanghulu. Sabi ha? Kasi parang may mga napanood akong TikTok niya na dito daw nagsimula ang tanghulu. Comment down below kayo. Chinese Olympic Committee official partner, ANTA. Ito may stoplights, ibig sabihin may mga dumadaan na ditong mga motorcycle. Ito parang mga luxury brands na fam. Kasi may nakita na akong Bottega. Ayan, Bottega, Ferragamo, Burberry, and all. Diretso pa tayo doon. So ito pala ay Shanghai New World Daimaru. Kaya pala mga luxury brands ang nasa doon. No oras na? 4:20, ang bilis ng oras. Dito may Starbucks, may Adidas, and Huawei. Tawid tayo dito. Ito naman ang largest pop mart in the world and ang kanilang flagship store dito sa Shanghai, China. Hindi ko alam kung kamusta na yung hype ng mga labubo sa atin. Nag-die down na ba yung hype? Kasi parang wala na masyado nagpo-post sa social media, no? But yeah, ito ang pinakamalaking pop mart store in the world. Dito pa rin sa Nanjing Road. So tatawid naman tayo doon sa kabila. Diyan na yung hotel natin, fam. Pagtawid ng tulay, yan na yung hotel. Diyan, banda. So, here's the Pop Mart. Yung Huawei din, ang laki oh. Flagship store din siguro ito dito. Sa buong building ng Huawei. This building naman, Kicks Lounge. So baka maraming mga shoes siya. Tapos katabi niya ang isang malaking Apple store. And then dito sa kabila, may Samsung. Tapos H&M, MLB, Muji, Levi's. Wow, ang ganda naman dito. So shopping galore din dito sa Nanjing Road talaga. Ang ganda oh, Sega Store, Shanghai. Ano to, magbubukas pa lang? Onitsuka Tiger and Levi's. So fam, nagtingin ako ng Tokoten dito sa Onitsuka. Ito rin yung gustong shoes ni sis. Yan siya oh. Ganda no? I like it. And I also wanna give it a try. Kasi marami akong mga nabasa na good reviews about Onitsuka na super comfy na. Alright, nakabili na tayo ng Tokoten. Ano siya? 950 RMB. So, mas mura pa rin dito no, kaysa sa Pinas. And si sis lang talaga gusto kong bilan kasi gustong-gusto niya na talaga to. Hinanap din natin to sa Japan pero hindi natin nakita. So, ayan. Bumili na rin ako ng isa for me para matry ko rin. Akit muna ako saglit. May toilet daw dito. One observation din pala sa mga tao dito pa mo. Hindi sila masyado nag-i-English. Kahit yung sa hotel, kailangan ng translate app. Tuloy ang ating paglalakad dito sa Nanjing Road. Pwede pala sumakay ng ganitong mini train. They also have handmade silver store dito. As in, ginagawa talaga mismo sa harap mo yung silver. Dito, Shanghai Souvenir, Shanghai Food Court. So, yung kinainan natin kanina, parang Shanghai Food Court siguro, no? Tapos, Kentucky, KFC, Minisoland. Minisoland, parang sikat din yan dito sa Shanghai. Oh, ito fam, ICBC. Kapatid ni RCBC. Ito na ang Minisoland. They also have jewelry stores here. Lao Feng Shang Jeweler Store. Meron din silang Chow Tai Fook, yung binibila natin sa Hong Kong. Ang laki ng Chow Tai Fook dito. Isang buong building din siya. So kung gusto nyo mag-invest ng mga gold, okay dito fam sa Chow Tai Fook. Next, puntahan naman natin ang M&M's World. Isa din yun sa mga sikat na stores dito sa Nanjing Road. Fam, Jinjiang Inn. Diba meron tayo nito sa Boracay na hotel na ganito? Ito mga stock nila. 34259 at 109. Okay, nandito na tayo sa loob. Ang bango dito, amoy chocolate. Hanapin ko yung chocolate na may nuts kasi yun ang gusto nila brother-in-law sa bahay. Hanapin natin. Ito yung gusto nila sa bahay, yung may nut. Magkano siya? Is it 129? Ayan o. Mahal din ha? Wow, it's a great wall of chocolates. So, pwede kayong kumuha mismo. Tapos dito, nakakatuwa kasi naka-arrange yung mga colors ng mga chocolates.
Okay, nakalabas na ako, fam. Hindi na rin pala ako bumili. Kasi naisip ko yung isang boteng ganun. Nasa 900 pesos agad. Doon na tayo bumili ng M&M sa Manila. Anyway, time check. 6:05 na ng gabi. O, diba? Inabot na tayo ng alas 6. Dito sa Nanjing Road. And ang ganda na niya kasi nag-ilawan na ang mga stores. Ngayon, naglalakad na ulit tayo pabalik. Medyo malayo-layo na yung nalakad natin, ha? Tapos, lakad ulit tayo pabalik doon. And magdi-dinner tayo. Umupo muna ako saglit. Lakas ng hangin, nagulo yung buhok ko. Alam nyo, fam, kung ilang kilometers na yung nalakad natin mula sa Daband, ha? Nasa 1.6 kilometers na pala. Sama mo pa yung from hotel. Siguro mga naka 2 kilometers na lakad na tayo dito sa Shanghai. Tapos, babalik tayo doon another 1.6 kilometers. So, ayan, lakarin ulit natin yan pabalik. Kasi gusto ko makita yung Daband and yung promenade ng gabi. Para makita natin siya ng nag-iilaw-ilaw. Tapos, along the way, dito na rin tayo humanap ng makakainan natin. Okay, ito na. Nakita ko na yung restaurant, fam, nakakainan natin. Ang Yanyon Lu Restaurant Roast Duck. We're gonna eat roast duck for tonight. Ito siya, fam. Yanyon Lu. Since 1928. Kaso anong floor kaya siya? Kasi naka-Chinese yung mga characters dito. Sige, tingnan na lang natin kung saan tayo dadali ng mahiwagang elevator. Wow, ang bongga pala dito. Okay, ito na, fam. Kakain tayo ng Peking duck. Sulitin na natin at tayo nandito sa Shanghai. So, ayan. 198 yung whole, 100 yung half. Siguro we'll order half. Order na tayo, fam. Peking duck, half. Do you have rice? Okay, yo. Okay. And then... So, soup. Regular. Oh, okay lang. Okay. Thank you. I'm so excited. Hot water pala yung sinaserve nila dito. Hindi ako sanay. Pakita ko sa inyo yung view natin. Ayan, oh. Radisson Blu. Ganda dito sa Shanghai, no? Ayan yung baba. Ayan yung Nanjing Road na nilakad natin. Tapos, ito yung itsura ng restaurant nila. Nagbigay sila ng onion leeks and cucumber. Tapos, ito yata yung sauce ng duck. Tikman natin yung sauce. Parang sauce ng mga Chinese siopaw sa atin. Here's our duck. Nakita ko dun sa menu nila, itong duck, tsaka itong cucumber and onion leeks. Ipapalaman mo siya dito. Okay, nag-CR muna ako at ang lamig ng tubig nila. Nagugas ako kamay. Para ready na natin kamayin. Let's try. Paano ba to? Ay, try muna natin yung duck ng as is. Kamayin ko na. Ang sarap. Yung balat niya ang crispy. Then the meat is tender and flavorful. Now let's try yung ilalap. Parang rice paper nga ito. Okay, dumating na ang ating white rice. Maliit lang pala yung mga rice dito. So, ganito lang. Anyway, let's eat. Grabe, winner yung balat ng Peking duck. Tapos may fat pang natitira. Ayun, oh. Sobrang sarap. I love it. Naman. Yung naman ang tender. Grabe, ang laki pala ng noodles na na-order ko. 45 RMB. Mga around 320 pesos. Pwede na. Pero it's too big for me. Pero ang mahalaga, makasabaw tayo kasi ang lamig sa labas. Ang sarap, ang init. Hearty soup. Ang sarap. And it's creamy. Ang lasa niya, parang siyang chicken soup sa atin or chicken sopas. Pero ito, mas nangingibabaw yung lasa ng chicken. Ay, sarap. Let's try yung noodles.
Oh wow. Yung noodles na gusto ko. Super lambot. Ang sarap. Okay, this is 10/10 for me. I-take out ko to para mainit sa hotel. Sarap. Kaya pala special yung soup. Pinagpakuluan siya ng duck soup. Sarap. Alam nyo, fam, ang sarap dito. Hashtag JM recommends. Alright, tapos na tayo kumain, fam. Ang dami na tira. Ayan, noodles and duck. I-take out ko yan para breakfast natin tomorrow. Sana may microwave sa hotel. Sarap. Kalabas na ako and ang sarap. Try nyo, fam. Malapit lang siya dito banda sa Starbucks, Shanghai Fashion Store. Tapos, yung pinuntahan nating M&M's World, dito lang siya. So, malapit na malapit lang. Ito na pala yung take out natin. Tsagayin na nating dalhin para may breakfast tayo bukas. Sana lang may initan doon sa hotel. Sarap, Peking duck. Tapos, ang total ng binayaran ko pala, 149 RMB. So, nasa around 1,100 pesos. Naka-Peking duck ka na. Now, ready na tayong bumalik. 1.5 kilometers ulit ang lalakarin natin pabalik. Bumalik na tayo sa may yung malapit sa Pop Mart and Huawei. Ito na yung hotel natin, fam. Pag diretso siya, pag tawid ng tulay, yun na yung hotel natin. So, iikot tayo. Diretso tayo doon pa Daban. Tapos iikot tayo pa ganun hanggang sa makabalik dito. Ito na ang Pop Mart. Umilaw na siya sa gabi. Ang ganda na niya. Tapos yung Huawei sa kabila. No? So, malapit na ulit tayo sa Daban Promenade. Okay, palabas na tayo ng Daban. Ayan na ang Pearl Tower. Ang ganda. And look at these buildings nang nakailaw. Ang ganda. Wow, ito na siya, fam. Ito na yata ang isa sa pinakamagandang skyline na nakita ko. Itong Daban sa Shanghai. Ang ganda. Ito naman yung Nanjing Road sa gabi. Ang ganda rin, fam. Wow! Fam, wala akong masabi kundi napakaganda. Alam nyo, parang ito na nga yata ang pinakamagandang skyline na nakita ko so far. Itong Shanghai. Tapos yung pinakamagandang mga buildings at night, parang ito na din, yung Shanghai din. Grabe, I can't get enough of it. Napakaganda. Kasi tignan nyo yung mga buildings, diba? Ang unique. Parang ka nasa Europe, tapos inilawan pa nila ng ganyan. So, lalong mas naging maganda. Grabe, ang saya dito sa Shanghai, lalo sa gabi. Pinlano ko talaga to, fam. After natin maglakad-lakad sa Nanjing Road, babalik tayo dito sa Daban kasi nga maganda dito sa gabi. So, kayo din, ganun na lang din gawin nyo. Kailangan maabutan nyo dito ng gabi kasi napakaganda. Fam, fun fact, itong magandang building na ito, custom house pala ito. Isa itong 8-story building na tinayo noong 1927, no? Tapos, known daw ito for its clock tower. Katulad nung sa Big Ben in London, no? Tapos, hanggang ngayon, custom house pa rin daw ito. Ganda, no? Ayan, hanggang doon sa dulo. Puro yan, mga old buildings dito sa Shanghai. Grabe, ang ganda dito sa promenade. Parang naiisip ko, ang swerte ng mga nakatira dito na may ganito silang kagandang promenade na pwede mong puntahan every night. Alam mo yun, after work, maglakad ka dito. Upo ka lang dito, i-appreciate mo lang yung view and magpasalamat sa lahat ng mga blessings na natatanggap mo. Ang sarap kung taga dito ka, tas gabi-gabi nandito ka. For sure kung ako taga dito, baka every night nandito ako nakatambay. Grabe. And sa lahat-lahat talaga nung nakita kong night view and promenade and skyline, itong Shanghai ang pinakamaganda na sa lahat ng napuntahan ko. The best. Ayan ang Shanghai skyline. Okay, fam, so since gabi na, magpapapicture ulit tayo dito sa Daban. Naghanap ulit ako ng photographer na nag-offer along dito. Same price din, 30 yuan. Say hi! Okay, let's go!
Okay, nakapag-picture na tayo dito sa promenade. Ngayon, dito naman daw sa kabilang side yung mga buildings. Na-realize ko na maganda mag-invest sa mga ganitong photographers. Lalo na kapag solo traveler kayo, fam. Kasi, makakakuha kayo ng magandang photos. Tapos, pagdating ng panahon, ma-realize mo na, oo nga, maganda palang kumuha tayo ng photographer. At least may maganda tayong picture. Katulad dun sa Kazakhstan, di ba nag-avail tayo? Tignan nyo, ang ganda ng mga pictures natin. So, sulit talaga siya. Dito naman daw ang location natin. Sige, laban. Iwan ko muna kayo dyan. Ito yung bag. Ayan. Okay, ready? Let's go! Okay, ngayon mamimili na tayo. It's okay. I can carry. Tulungan daw niya ako. Ngayon mamimili na tayo ng photos. Dito tayo sa may upuan. Tapos ito, pwedeng Alipay, scan. Pero kanina cash binayad ko kasi may cash naman tayo. And we're done. Ganun ang kabilis. Nakakuha ulit ako ng 4 photos for 100 RMB. I know medyo mahal siya, 800 pesos. Pero fam, isipin nyo na lang, investment din yan. I mean, may maganda kang kuha, 'di ba? Sa magandang place na ito kaysa naman wala. Maganda sana kung may kasama ka tapos may maganda kayong camera. Yun okay sana. Pero para sa mga solo travelers dyan na katulad natin, fam, alam natin kung gaano kahirap kumuha ng magandang photo mag-isa. Lalo na sa gabi. Kaya okay na rin yan. Magbayad na tayo ng photographer kasi pagdating ng panahon, ma-realize mo yan na, oo nga, buti na lang pala kumuha tayo ng photographer. So, ilagay ko dito yung mga pictures pala. Sige. O, diba? Ang ganda. At least na-capture natin ang ganda ng The Bund sa gabi. Woo! Ang sarap umupo lang dito. Ito na naman tayo. Alam nyo na, fam, na favorite ko talaga ang mga river view, no? Han River sa South Korea, Victoria Harbor sa Hong Kong, saan pa? Nakasu River sa Fukuoka, Singapore River sa Singapore. Basta kapag may river, no? Favorite na favorite ko talaga. Kasi nga, ang lakas makarelax. Upo ka lang, i-appreciate ang view, people watching. Wala, ang sarap lang talaga. So, ayan. Thank you, Lord. We are here in Shanghai and ine-enjoy ang river view. What a very nice way to start our trip dito sa Shanghai. So, kayo din, fam, kung pupunta kayo dito sa Shanghai, unahin nyo tong The Bund and Promenade. Tapos, make sure na makabalik kayo sa gabi kasi iba yung magic niya sa gabi. Okay, one last view bago tayo tumayo at maglakad-lakad na ulit. Pasadahan pa natin yung mga buildings dito. I just can't get enough. Like, gusto ko talagang makuha lahat para makita nyo, fam. Kasi ang ganda talaga. Ang ganda ng The Bund Promenade. So, halika na. Maglakad na ulit tayo pabalik ng hotel. Another 15-minute walk ulit ito. Alright, we made it to our hotel. Ayan, naabutan natin ang metro na bukas pa. Ito yung hotel natin. Apparently, may McDonald's din pala. So, baka sa taas. So, ngayon, daan muna tayo ng Lawson dito sa kabila. Parang gusto ko ng juice. Kasi hot water yung pininom sa atin dun sa Rosda. Parang nag-crave ako ng malamig na juice. So, bili tayo ng juice sa Lawson. Ang lamig na yung gabi. Ito na ang area natin. Not as busy nung The Bund area. Pero maganda kasi nga may train station na, may Starbucks, may McDonald's, tapos may KFC, and then may convenience store. So, yung mga basic na kailangan mo dito na. So, carry na, diba? Ang ganda pala talaga ng Shanghai, no? Kitang-kita mo yung effort nila na pagandahin talaga yung buong lugar. Kahit na yung mga lumang buildings na papaganda pa rin nila. Hands down, pinaganda talaga. Kaya nakakatuwa. Halika na. Kawit na tayo. Ito yung mga drinks nila. Ano to? Fruit flavored fermented milk. Wow, this is interesting. Protein drink.
Ito na lang bilhin natin, orange juice. Oh, I love orange juice. Meron din sila dito ng mga banana milk, strawberry milk, katulad nung sa Korea. We're back. Okay, here's what we got. Ang cute ng eco bag ng Lawson. Magagamit natin ito. Meron tayong Ovaltine cookies. Wala lang, pang snack lang. Bumili ako ng wipes. Dali natin. Orange juice. Tapos, ice. Kahit na malamig, nag-ice pa rin for the orange juice. And then, bumili lang ako ng pang-shave. Ayan, total nito ay 104 RMB. So, mag-alas 10 ng gabi. Sakto lang tayo, no? Umalis tayo kayo na ng alas 12. Kasi nga, biyahe tayo kagabi. Alas 4 na ako nakatulog. But yeah, today was super fun. I'm happy na nagawa natin yung mga nasa itinerary natin. Nakapasyal tayo sa The Bund, promenade, nakita natin yung mga old buildings. Nakapaglakad tayo sa Nanjing Road. Napakita ko sa inyo ang mga stores sa Nanjing Road. Mga souvenir shops, White Rabbit, pati yung food court, iba't ibang mga mabibili. Tapos, M&M's World, and yung mga stores along the Nanjing Road. Also, nakakain tayo ng Peking duck. After that, bumalik tayo nung gabi sa The Bund, na napakaganda, the old buildings, the skyline, everything ang ganda. So, I'm happy sa lahat ng na-accomplish natin today. Medyo marami ang nagawa natin today. Kaya, happy rin ako na napakita sa inyo lahat ng yon. Grabe, I would say na ang ganda pala talaga ng Shanghai. Hindi natin siya masyadong pinapansin, hindi masyadong pinupuntahan, pero ang ganda pala niya. Yung visa, madali lang naman makakuha ng Chinese visa. Tapos, piso fare pa. Cebu Pacific nag-o-offer ng piso fare papunta dito. Kaya, I encourage you, fam, na isama niyo yung Shanghai sa itineraries ninyo. Diba? First day pa lang, nire-recommend ko na ang Shanghai kasi nagandahan na ako sa kanya. Malinis, maganda, and very well-organized ang lahat. Tapos, ang dami pang mga pulis. Kaya, ayun, super okay. So, comment nyo lang sa baba, fam, no, kung ano yung favorite nyo sa vlog and kung may questions kayo about our Shanghai trip, yung bookings and all about going to Shanghai from Manila. Lagay nyo lang yan sa comment section, tapos we'll do our best na sagutin lahat ng questions nyo dyan. So, for now, freshen up na ako. Kailangan natin mag-shower, pahinga, tapos inumin natin ang ating juice, and then matutulog na tayo at magpapahinga. So, maraming salamat, fam, sa pagsama sa akin sa first day natin in Shanghai, and sana na-enjoy nyo na itong vlog na to, no? So, before ko end itong vlog, please follow nyo ako sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also, kung magbubook kayo ng mga Shanghai tours, activities, and hotels ninyo, pwede nyo yun i-book lahat sa Klook, and pwede nyo gamitin yung code ko, fam, na JM Banquisio Klook and JM Banquisio Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman sa baba, and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para man-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Shanghai vlog. Bye! Good night!